Manila paper, yan, mga kartulina. So, ibig sabihin malaki talaga, no? But, again, nevertheless, no? Pasalamat kami, no? Kasi at least, no? From 5,000, naging 10,000, ano? So, we keep pushing, no? Baka naman susunod, 20,000 a month na, a year na. Oh. So Sir Benjo, merong mga ibang sektor or ibang mga guro sinasabi na medyo kulang yung sahod buwan-buwan ng ating mga guro dito sa Pilipinas. Napapanahon na po kaya Sir Benjo na taasan din yung ating sweldo ng ating mga guro, lalong-lalo na yung ibang sektor ng ating gobyerno ay nagtaasan na din yung mga sweldo nila Sir Benjo. Yes naman, yan naman yung lagi namin sinasabi, noon pa man, na kailangan talaga natin, na maging, kumbaga maging competitive, yung sweldo ng mga guro natin, kasi napakaliit. Si National Chairperson sa Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basa. Sir, magandang umaga. Si Bombo Fons po ito ng Bombo Radio Cebu. Yes, Sir Pons, mayong buntag sa atong mga listeners po. Oo. Sir Benjo, sir, ngayon na nagbitiw na sa kanyang pwesto si dating DepEd Secretary Inday Sara Duterte, sir. Sa tingin niyo po, sir, ano kaya ang posibleng kwalifikasyon at kung sino kaya ang posibleng iluklok, sir, dyan sa bakanting pwesto ng DepEd, sir? Siguro i-clarify lang natin, Sir Pons, na ang effectivity ng kanyang resignation ay July 19. Pero tama po kayo, kailangan natin ngayon kailangan na at this early meron na sanang pinagpipilian, yung ating Pangulo, si Pangulong Marcos, sinong papalit. Pero doon po sa tanong ninyo, ano yung qualification? Well, para sa amin po, ang kailangan po natin yun po sa Department of Education ay napakalaking trabaho kasi nito, So, kailangan natin talaga isang tao na skilled, na kayang mag-manage ng napakalaking organisasyon na kagaya ng DepEd na may 1 million employees, At may pinakamalaking resources sa buong bansa, merong araw-araw ng mga kliyente, na aabot ng 28 million, ng mga bata. So, importante po, na mahusay talaga, at merong management skills, at merong experience, sa pagmamanage, Pangalawa, gusto din namin hangga't maaari sana ay isang teacher, ng nakaranas, nung pagtuturo, nung classroom teaching, pwedeng rose from the ranks, ng mga public school teachers. Kasi importante po yun, kaya namin in-highlight yung issue na dapat ay teacher. Kasi at least nakatitiyak tayo, na alam niya yung ginagawa niya, napag-aralan niya ang science, ng education, napag-aralan niya ang pasikot-sikot at alam, yung practices, and theories, and experiences and opinions and sentiments of our teachers. Yun po yung dalawa, at pangatlo siguro pinaka-importante, sana hindi magiging ang appointment ay hindi magiging political accommodation, And at the same time, dapat hindi naman din mga politically active, or deeply involved, into partisan politics yung i-appoint ng ating Pangulo, to spare the DepEd, from politics, of course, and to stay neutral, of course. So kayo po ba, sir, sa Teachers Dignity Coalition, sir, meron na po ba kayong napupusuan? Kasi may iba na nagsasabi, pwede po bang isang Sir Benjo Basas na lang yung papalit bilang Department of Education Secretary? Medyo nakakatuwa naman po yan. Natutuwa po kami dyan, doon sa, that is of course, for us, a recognition of the efforts of our organization, Pero siyempre hindi naman po gano'n, wala po kaming gano'n
na naiisip po isinusulong, no. Meron po kaming we have now a short list, no. We have listed at least 3, no. In fact, meron pang mga kadagdagan, ano po. Pero hindi pa namin ito nilalabas dahil hindi pa namin nakakausap so yung mga tao, no, na nandun sa aming listahan, no, at yun yung mga aming nakikita, no, na pumapasok doon sa aming criteria. No, yun yung ipupush namin, no, kung hanggat maaari, no, at i-recommend namin, no, kay President Bongbong. No, so yun po, no, so far hindi pa namin ito pwedeng ilabas, Alfonso, hindi pa ako allowed, no, ng PDC na ilabas yung mga pangalan. Okay lang, Sir Benjo. Sir Benjo, no, ito po, simula po ba nung umupo si VP Sara Duterte sa Department of Education hanggang ngayon, sa panahon na nag-resign na siya or bibitaw na siya sa kaniyang pwesto, meron po ba, sir, na malaking pagbabago or meron po bang mga greatest achievement din po sa ilalim ng kaniyang pamumuno, sir? Well, actually, no, we expected, no, na malaki yung magbabago sana, no, considering that this is the first time, no, that a sitting vice president, no, has been appointed, no, to the Department of Education as his secretary, no. Siyempre, tapos siyempre, ba naman si VP Inday, di ba, medyo malakas yung influence, no, so in-expect namin, no, na ma-persuade, no, yung mga kongresista, ganito, ganyan, ano po, no. Well, gano'n naman din nangyari din naman yun, ano. But sa tingin namin, it would be fair to assess, no, her leadership, no. May mga accomplishments naman tayo na masasabi, no. Binanggit niya na yan, ano, doon sa kanyang resignation speech, no. At doon sa mga nilabas, no, ng mga paglilinaw ng kanyang ng kampo, no. Although officially hindi ko pa nakita sa DepEd yung mga ganyan, ano. And yung iba dyan, ano no. Yung iba dyan medyo questionable, like yung binabanggit ng National Learning Camp, no, Pacha Fridays, no. These are actually kumbaga programs o policies na sa tingin namin ay hindi naman napakinabangan ng mabuti, no. Itong matatag, no, it remains to be seen, hindi pa naman to talaga na ipatutupad ngayon, ano. Of course, there are policies, no, specifically for teachers' welfare, no, na isinulong din naman, ano, si VP Inday, no, gaya nitong what you call this, overtime pay, no, for public school teachers, no, the first time in 58 years na nagkaroon ng policy, no. But policy pa lang to, no, wala pa itong katuparan, ano. Ganun din yung tatanggalin yung ating mga clerical tasks, no. Again, that's another policy, no. Hindi pa rin naman yan na naipatupad dahil kulang pa rin naman yung ating mga personnel, no, sa DepEd, no. At ganun din, ano, nung nag-impose si VP Inday ng 1 month uninterrupted vacation, ngayong June, no. Hindi kami pwedeng abalahin, hindi kami pwedeng tawagin, ano, o tawagan, ano, ang aming mga boss, no, para pagtrabahuin, ano, dahil ito ay devoted for vacation and it should be uninterrupted. Kaya in-adjust po lahat ng activities, no, ng mga eskwelahan, ano, ngayon po, no, ngayong July na yun gagawin. Although, sabi nga namin, no, this is something na sa tingin nga namin medyo kulang dahil alam mo, Sir Pons, nung ako'y teacher, no, nung ako nagsimulang magturo sa DepEd 22 years ago, talagang 2 months yung bakasyon, no? Eh ba ngayon hindi na, no, na halos na ubos eh. Diba? Kaya itong 1 month na binigay, no, na tiniyak ni VP Inday, parang malaking ano na rin sa amin, no, malaking relief na rin sa amin, no. Although sabi ko nga, no, kulang yun, no, kasi dapat 2 months, no. Well, after all, anyway, no, yun ang mga July activities natin, ang iba naman dyan ay voluntary. Pero alam mo naman, sa DepEd, kahit voluntary, may mga namimersa talaga. So, Sir Benjo, no, sa susunod kaya na magiging DepEd Secretary, anong mga bagay na pwede nating mairekomenda o areas of concern na kailangang palawakin o kailangan nating baguhin para mas maganda yung magiging resulta ng edukasyon or quality education ng ating bansa para sa ating mga bata, por Sir Benjo? Well, we have listed, no, actually doon sa aming 13-point Teachers Dignity Agenda, no, nakalagay na yan halos, no, yung aming mga recommendations, no, 13 yan, no. But
para mapaiksi lang natin, meron lamang kaming sa kasalukuyan, no? Meron lamang kaming inano na namin to, no? Doon sa apat, no, na kahilingan, no? At yun ay una, yung mga instructional materials, no, dapat makapag-provide, no, doon sa mga bata, no? Yung mga libro, no, yung mga ganyan, no? Yung mga kailangan talaga ng mga bata natin, no? Kasi wala tayong libro na ngayon na halos, no? Puro modules na ginagamit natin ng mga disposables, no? Of course, yung pangangailangan ng mga schools, no, ay maibigay, no, yung mga facilities, no, equipment, no, sports, no, health facilities, water, sanitation, no, yung dapat yung mga classroom naman natin ay kumpleto, no, hindi naman nagsisiksikan dapat yung mga bata, mga ganun po sana, no. Yun po yung ilan, ano po, and of course, pinaka-importante ay dapat po, no, yung mga teacher po natin ay well compensated, no. Ang mga teacher po natin ay nabibigyan, no, ng tamang pasahod, no, nabibigyan ng mga benepisyo, no, na deserve lang ng mga teacher. At nakalagay naman yan, no, doon sa ating saligang batas, no, na yung mga guro natin ay dapat pasarunin, no, ng sweldong kumbaga nakakabuhay talaga, no, at sweldo na merong dignidad. No, yun ang problema ho natin yun, no, napakababa ng sweldo ng mga teacher natin. Hindi, nag-expect tayo ng napakarami, no, ng mga output, no, sa ating mga guro, no. Pero kulang naman, no, yung input natin, no. Kaya ngayon yung sinasabi namin, Sir Pons, no, yung pagbagsak natin dito sa mga tests gaya ng PISA, no, hindi natin to dapat inihiwalay sa kabuuan, no. This is a manifestation of our existing problems, no, dati pa, no. Ayan, no, yung nabanggit ko na rin yata, no, yung mga personnel natin, no, dapat meron tayong mga guidance counselors, librarians, school health workers, mga ganyan po, at mga teacher po na kumpleto dapat, hindi yung overwork yung ating mga teacher, no? So yun lang muna, Sir Pons, no. So, Sir Benjo, no, sa mga nakalipas na araw at saka sa mga nakalipas na buwan, may pinalabas ang PESA na resulta ng Pilipinas patungkol po sa nangyayari o sinagawa na pagsusulit, Sir Benjo. At halos lahat ng rating ay medyo nasa hulihan yung Pilipinas po. Ano kaya yung mga posibleng rason, Sir Benjo? Bakit ganito yung naging resulta ng ating mga mag-aaral, Sir Benjo? Well, yun nga ito yung sinasabi ho namin, ano, na talagang ito'y ano lang, no, ito ay kumbaga ay resulta lang, no, ng mahabang panahon natin na pagpapabaya, no, dun sa ating education sector, no, dun sa hindi natin pagtugon dun sa pangangailangan, ano, ng ating mga eskwelahan, no, sa hindi natin pagtugon sa pangangailangan, ano, nung mga guro natin at ng ating mga bata, no. So kaya hindi natin na-wonder, ang daming dito, no, Sir Pons, ang daming factors dito, no. Kabilang din dyan, syempre, yung student discipline, ano, yung overcrowded na mga rooms natin, ano, yung mga policy natin, ano, na medyo relax parati, no, kahit pa hindi na nakuha yung bata yung competencies, parang kailangan mong ipasa, yung mga ganyan. Mga bata ngayon, parang mahirap ng disiplinahin, no, dahil merong child protection policy, no, na thin, no, nung demarcation line between discipline, no, between caring and abuse, diba? So kaya chances are ang ginagawa ng mga teacher, kahit yung bata makulit, magulo, no, hindi niya nasasawayan, no, dahil kapag sinaway niya, baka mapingot niya pa, mabato na niya ng chok, no, o masigawan niya, no, lahat na yun, no, piningot, sinigawan, binato ng chok. Lahat po na yan, ano, ay child abuse, no? Maaari, no, na maging child abuse under the existing rules po natin. So, Sir Benjo, no, matanong din namin, patungkol po dito, Sir Benjo, sa naipasa, nakabalikat sa pagtuturo for teachers allowance, Sir Benjo, na 10,000 pesos. Gaano po ito kalaking tulong sa ating ating mga guro po dito sa Pilipinas po, Sir Benjo? Well, malaking tulong po yan, no? Kasi ngayon, ang existing lang naman, and up to this year,
Ang existing lang naman ay 5,000 pesos. So yung 5,000 pesos yan, hahatiin yan sa 12 months. Or, sige, sabihin na natin 10 months lang dahil 10 months lang naman yung school year natin, di ba? So, that's only 500 pesos a month, no? Eh, pag ginawang 1,000, o pag ginawang 10,000 yan, that would be 1,000 pesos a month din. Okay, di malaking tulong. Ibig sabihin malaking nadagdag eh, di ba? Pero hindi naman to pinag-uusapan natin kung magkano ba ang dinagdag o ano man, no? Ang mas pinag-uusapan natin dito ay sapat ba yan? Eh sa tingin nga po namin, kahit gawin mo 2,000, baka kukulangin pa yan eh. Dahil pag sinabi po nating tangible and intangible, no, teaching, no, teaching materials, no, eh ang dami niyan, kasama diyan internet, kasama diyan ang laptop, printer, itong ating mga reams ng mga papel, siguro naririnig mo ngayon sa background, nagpiprint pa ako ngayon, ano. Meron tayong mga communication, ano, para mag-communicate tayo dun sa mga bata, kailangan may load rin yung phone mo, no? Dahil pag sa school, wala ka namang internet. Kung meron kang pinakabit sa bahay na internet, no? Eh, sa school, kailangan mo rin ng access. So, magde-data ka pa, no? Sa telepono mo, no? And everything. And of course, yung mga traditional. Yung mga chalk, yung mga eraser natin, yung mga ating mga Manila paper, yung mga kartulina. So, ibig sabihin, malaki talaga, no? But, again, ano? Nevertheless, no? Pasalamat kami, no? Kasi at least, no, from 5,000 naging 10,000, ano. So we keep pushing, no? Baka naman susunod 20,000 a month na, a year na. So Sir Benjo, merong mga ibang sektor or ibang mga guro sinasabi na medyo kulang yung sahod buwan-buwan ng ating mga guro dito sa Pilipinas. Napapanahon na po kaya Sir Benjo na taasan din yung ating sweldo ng ating mga guro, lalong-lalo na yung ibang sektor ng ating gobyerno ay nagtaasan na din yung mga sweldo nila Sir Benjo. Yes naman, ano, yan naman yung lagi namin sinasabi, no, noon pa man, ano, na kailangan talaga natin, no, na maging kumbaga maging competitive, no, yung sweldo ng mga guro natin, no? Kasi napakaliit nung sweldo natin, no? Ng mga teacher natin sa Pilipinas, no? Kaya kapag i-compare para natin ito sa iba, no, sa ibang mga bansa, talagang parang ilang paso tayo, no? Pero kahit pag natin ikumpara sa ibang bansa, kasi baka masaktan pa tayo lalo, di ba? Siguro ikumpara natin doon sa existing, no, halimbawa ng mga ang tawag dito, no, yung mga cost of living natin, no, sa Pilipinas, di ba? Eh, ang taas-taas na presyo ng mga bilihin sa atin, ang baba ng sweldo ng mga manggagawa natin, no, kabilang ang mga guro, no. So, yun yung aming hinihingi, no. And in fact, mahaba na itong story na to, no, Sir Pon. Siguro, kung meron tayong panahon sa susunod, no, na para hindi naman natin makain masyado yung oras mo dito sa pagtalakay, siguro sa mga susunod, no, kung ako iimbitahan mo pa rin ulit, no, in the near future, no, eh gusto nating matalakay, no, ng mas malalim po itong issue ng sweldo mula doon sa history niya, mula doon sa kanyang mga basis, no, historical, no, at yung mga panukalang batas din na existing, no. So, I would love, no, to discuss it with you and your audience po, no, para naman na maging malinaw sa ating mga kababayan po. Sir Benjo, mensahe niyo lang po sa inyong kapwa guro at saka sa ating mga tagapakinig po, Sir Benjo, patungkol po dito sa mga isyong kinakaharap ng ating sektor sa pagtuturo po, Sir Benjo. Ayo po, no, una sir, salamat, no, salamat kayo. Of course, sa inyong opportunity, no, na binigay sa amin, ano, para makapagsalita kami, no, sa ating mga kababayan, mga kaibigan dyan sa Cebu, no. Ito naman po sa mga teacher natin sa tanang mga magurublo sa Ibuok, Cebu, no, Region 7, ano, invite namin sila, no, palihog, no, join TDC, no, at sama-sama po tayo, no, na ipaglaban, ano, pagpatuloy natin yung ating advokasya, no, ipadayon, no, ang atong pakigbisog, no, alang sa mga magutudlo, alang sa
atong mga bata ug sa atong nasod. So in Joy TDC we have a Facebook page, pwede kayo mag-message and somebody will respond po. So yun lang po, Sir Pons, no? And again, tagihan kayong salamat sa imong invitation, sir. Yes, Sir Benjo, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Thank you po. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.